Oratio Imperata para sa proteksyon laban sa COVID-19. Mahabagin at mapagmahal na Ama, nagsusumamo kami sa inyo upang hilingin ang inyong patnubay laban sa COVID-19 na nagpapahirap sa marami at kumitil na ng maraming buhay. Tunghayan ninyo kami ng may pagmamahal at ipag-adya kami ng inyong mapaghilom na kamay mula sa takot sa karamdaman at kamatayan. Itaguyod ninyo kami sa pag-asa at patatagin mo ang aming pananampalataya. Nagpapasalamat kami sa mga bakunang naisulong sa patnubay ng inyong mga kamay. Pagpalain ninyo ang aming mga pagsisikap na mawakasan ang pandemya sa aming bayan sa pamamagitan ng mga bakuna. Maging tapat nawa sa kanilang tungkulin ang mga taong nangangasiwa sa pagbabahagi at pagtanggap ng mga bakunang ito nang maging lubusang ligtas na ang lahat sa malulubha at nakamamatay na epekto ng virus na ito. Gabayan ninyo ang mga dalubhasang na atasan na tumuklas ng higit pang mga lunas at paraan upang ihinto ang paglaganap nito. Patnubayan ninyo ang mga lumilingap sa may sakit nang malaki pa ng husay at malasakit ang kanilang pagkalinga. Pagkalooban ninyo sila ng kalusugan sa isip at katawan, katatagan sa kanilang paninindigang maglingkod at ipagsanggalang ninyo sila sa karamdaman. Itinataas namin ang mga nagdurusa, makamtan nawa nila ang mabuting kalusugan. Lingapin niyo rin ang mga kumakalinga sa kanila. Pagkamitin ninyo ng kapayapaang walang hanggan ang mga pumanaw na. Pagkalooban ninyo kami ng biyaya na magtulong-tulong tungo sa ikabubuti ng lahat. Pukawin sa amin ang pagmamalasakit sa mga nangangailangan. Sa pagdamay at malasakit namin sa bawat isa, malampasan nawa namin ang krisis na ito at lumago sa kabanalan at pagbabalik loob sa iyo. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Hesukristo na nabubuhay at naghaharing kasama ninyo at ng Espiritu Santo, iisang Diyos, magpa sa walang hanggan. Amen. Dumudulog kami sa iyong patnubay, mahal na Ina ng Diyos. Pakinggan mo ang aming mga kahilingan sa aming pangangailangan at ipag-adya mo kami sa lahat ng kasamaan. Malwalhati at pinagpalang Birhen. Amen. Mahal na Birhen, mapagpagaling sa may sakit, ipanalangin mo kami. San Jose, ipanalangin mo kami. San Rafael Arcangel, ipanalangin mo kami. San Roque, ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz, ipanalangin mo kami. San Pedro Calungsod, ipanalangin mo kami. Isang mapagpalang tanghali po sa ating lahat. Tayo po'y magsitayo at ating dasalin ang orasyon. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Nagbalita ang anghel ng Panginoon kay Santa Maria. At siya'y naglihila lang ng Espiritu Santo. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Narito ang alipin ng Panginoon. Maganap nawa sa akin ayon sa wika mo. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat,
at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. At ang salita ay nagkatawang tao. At nakipamuhay sa atin. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Ipanalangin mo kami, Santa Ina ng Diyos. Nang kami maging dapat makinabang sa mga pangako ni Kristo. Panginoon naming Diyos, kasihan nawa ang aming kaluluwa ng iyong mahal na grasya at yayamang dahilan sa pagbabalita ng anghel ay nakilala namin ang pagkakatawang tao ni Jesucristong anak mo. Pakundangan sa pagpapakasakit at pagkamatay sa krus ay papakinabangan mo kami ng kanyang pagkabuhay na mag-uli sa kalwalhatian sa langit. Alang-alang kay Jesucristong Panginoon namin. Amen. Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara noong una, ngayon at kailanman at magpasawalang hanggan. Amen. Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara noong una, ngayon at kailanman at magpasawalang hanggan. Amen. Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara noong una, ngayon at kailanman at magpasawalang hanggan. Amen. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Manatili pong nakatayo. Taong lumilimot, awa mo'y ihulog. Panginoon, napasa amin. Ika'y tanglaw at siyang lakas sa pagbabago ng buhay. Halina mananakop, pag-ibig mo sa idulot sa taong lumilimot, awa mo'y ihulog. Sa ngalan ng Ama, na Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala na ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, ang pakipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga minamahal kong mga kapatid, simula ngayon ng panahon ng Adbyento, ngayon din ang simula ng bagong kalendaryo ng liturya, pagdating ang kahulugan ng Adbyento. Panahon ito ng paghahanda sa kapaskuhan ng pagdating ng ating Panginoong Jesucristo. Pagdating ng Panginoong Jesucristo, ganoon din sa katapusan ng panahon. Nawa, ipagdiwang natin ang dakilang panahong ito bilang kaloob ng Diyos. Malugod nawa natin tagapin ang pagdating ng Panginoon sa bawat yugto na ating buhay. Maranatha, halina, Panginoong Jesucristo, upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang, aminin natin muna pagsisiyan ang ating mga kasalanan, pagkukulang. Inaamin ko sa mga pangyarihan Diyos at sa inyong mga kapatid na lubha ko nagkasala sa isip, salita, sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya sinasamo ko sa mahal na Birhen Maria,
sa lahat mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoon ating Diyos. Kawaan tayo ng makapangyarihan Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, patubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo Kristo, kami. kawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, bigyan mo kami ng paninindigan, tumahak sa landas ng kabutihan. Sa pagdating ni Kristo, makasulubong nawa kaming may mabubuting gawa upang kapiling niya sa gawing kanan. Kami makapisan sa iyong pinaghaharian sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo na po ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Jeremias. Sinabi pa ng Panginoon, dumarating na ang araw na tutuparin ko ang aking pangako sa Israel at sa Huda. At sa panahong iyon, pasisibulin ko ang matuwid na sanga ni David. Paiiralin niya ang katarungan at ang katwiran sa buong lupain. Sa mga araw ring iyon, maliligtas ang mga taga-Huda at mapayapang mamumuhay ang mga taga-Jerusalem. At sila'y tatawagin sa pangalang ito, ang Panginoon, ang ating katwiran. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sa iyo ako'y tumatawag, poong Diyos na nagliligtas. Sa iyo ako'y tumatawag, poong Diyos na nagliligtas. Ang kalooban mo'y ituro, O Diyos. Ituro mo sana sa abamong lingkod. Ayon sa matuwid, ako ay turuan. Ituro mo poon ang katotohanan, tagapagligtas ko na inaasahan. Sa iyo ako'y tumatawag, poong Diyos na nagliligtas. Mabuti ang poon at makatarungan sa mga salari, guro at patnubay. Sa mababang loob, siya yaong gabay at nagtuturo ng kanyang kalooban. Sa iyo ako'y tumatawag, poong Diyos na nagliligtas. Tapat ang pag-ibig, siyang umaakay. Sa tumatalima, sa utos at tipan. Sa tumatalima, siya'y kaibigan at tagapagturo ng tipan niyang banal. Sa iyo ako'y tumatawag, poong Diyos na nagliligtas. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Tesalonica. Mga kapatid, palaguin nawa at pag-alabin ng Panginoon ang inyong pag-ibig sa isa't isa at sa lahat ng tao, tulad ng pag-ibig namin sa inyo. Kung ito ang mangyayari, palalakasin niya ang inyong loob. Sa gayon, kayo'y mananatiling banal at walang kapintasan sa harapan ng ating Diyos at Ama, hanggang sa muling pagdating ng ating Panginoong Hesus, kasama ang mga hinirang niya. Isa pang bagay ang ipinapayo namin sa inyo, sa pangalan ng Panginoong Hesus. Sana'y lalo pang pagbutihin ninyo ang pamumuhay ninyo ngayon. Pamumuhay na ayon sa inyong natutuhan sa amin.
upang kayo'y maging kalugod-lugod sa Diyos. Batid naman ninyo ang mga aral na ibinigay namin sa inyo, buhat sa Panginoong Hesus. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo po ang lahat. Alleluia, 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 Alleluia. Pag-ibig mo'y ipakita, lingapin kami tuwina, iligtas kami sa dusa. Alleluia, 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 Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Nang panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, magkakaroon ng mga tanda ng araw, sa buwan, sa mga bituin. Sa lupa, ang mga bansa ay masisindak at malilito dahil sa ugong at mga daluyong ng dagat. Ang mga tao'y hihimatahin sa takot dahil sa pag-iisip sa mga sakunang darating sa salibutan. Kapag mayayanig at mawawala sa kanilang landas ang mga planeta at ibig pang katulad dito na nasa kalawakan. Sa panahong iyon, ang anak ng tao'y makikita nilang dumarating na nasa alapaap, may dakilang kapangyarihan at malaking karangalan. Kapag nagsimula nang mangyari ang mga bagay na iyan, magalak kayo sapagkat malapit na ang pagliligtas sa inyo. Mag-ingat kayo na huwag mangumon sa katakawan at paglalasing at mabuhos ang inyong isip sa mga intindihin sa buhay na ito. Baka abutan kayo ng araw na iyon na hindi handa, sapagkat darating yon na hindi inaasahan ng tao sa buong daigdig. Kaya't maging handa kayo sa lahat ng oras. Lagi ninyong idalangin na magkaroon kayo ng lakas upang makaligtas sa lahat ng mangyayaring ito at makaharap sa anak ng tao. Ang mabuting balita na ating Panginoong Jesucristo. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo na po ang lahat. Nagsisimula po tayo ngayon ng bagong taon ng liturhiya. At ngayon, ang unang araw ng panahon ng Adbyento. Adbyento ng kahulugan, pagdating. Pag dumarating ang isang tao na mahal natin sa buhay, pag dumarating ang sitwasyon na kinakailangan nating paghandaan, ang sinasabi sa atin ng kapanahunan na ito ay panahon ng paghihintay, ng pagdating. Ang ating mga pagbasa ay nagpapahayag din ng mensaheng ito, ang pagdating ng anak ng tao. Para natin lalong lubos maunawaan, itong panahon ng pandemya ay marami namamatay. Ito ay pagdating ng Diyos sa buhay ng mga namamatay. Ako po, personally, isang linggo pala nakararaan, ay nagluksa po talaga ako. Isang pari na kilala ko, nung kami seminarista
40 years ago, nasa college department pa. Siya po sa University of Santo Tomas, ako po sa San Carlos, seminarista po. Yung isang linggo po ay na-hospital siya. At pagkatapos po ng 5 araw ay namatay siya. Ang nangyari po ay, una, siya po ay nagkaroon ng COVID. At dahil may sakit din siya sa puso, dahil malala yung dating sa kanya, nilagyan ng tubo, na-intubate po siya, ang kanyang lalamunan. Kaya 5 araw lamang po ay namatay siya agad. Nakakalungkot. Isang tao na kilala ko, isang tao na madalas nagte-text sa akin, isang tao madalas nangangamusta, isang tao nagbabalita, isang tao na madalas akong inanyayahan sa kanyang parokya para ako magsalita. Si Father Albert Venus po, ka-text ko pa, kinamusta ko. Ang sabi niya, Father, okay ako. Naka-recover na ako. Huwag kang maglala sa akin. Pero hindi ko po alam na pagkatapos ng 4 na araw, yan ang mangyayari sa kanya. Dumarating ang Panginoon sa sitwasyon sa ating buhay nang sinasabi sa atin, maghanda tayo. Pupunta po tayo sa unang pagbasa sa aklat ni Propeta Jeremias. Ang sinasabi rito ni Propeta Jeremias, darating ang Mesiyas. Darating siya at tutuparin ang pangako ng Diyos sa Israel at sa Juda. Sabi rito sa unang pagbasa, pasisibulin ko ang matuwid na sanga ni David. Pailararin niya ang katarungan at katwiran ng buong lupain. A sprout will come from the root of Jesse. Ang sinasabi po dyan, may darating na Mesiyas na manggagaling sa lahi ni David. At sabi dito sa unang pagbasa, siya ang magliligtas ng mga taga-Juda at magkakaloob ng kapayapaan sa mga taga-Jerusalem at tatawagin ang pangalan niyang ang Diyos ay katwiran. Ito po ay sinabi ni Propeta Jeremias sa panahon ng Israel ay nabihag ng mga Babylonia at sila ay pinag-uusig. Pero sa gitna, nakuwalan nila ng pag-asa. Ang Diyos ay narito, dumarating, nagbibigay ng pag-asa. At sinasabi sa kanila, huwag mangamba, huwag masiraan ng loob. Darating ang Diyos, darating tagapagligtas, at siya ang magbibigay ng pag-asa. Siya ang magbibigay ng kagalakan sa inyong buhay. Kaya nga po, ito sinasabi po rin ng Salmon tugunan natin galing sa Salmo 25. Sa iyo, Panginoon Diyos, ako'y tumatawag. At sa iyo po, Diyos, ay makakatagpo ko ng kaligtasan. Sa iyo po, ikaw po ang magtuturo sa akin sa matuwid na landas. Ikaw ang aking tagapagligtas na aking inaasahan. Ikaw ang aking patnubay. Ikaw ang aking gabay. Ikaw ang siyang magtuturo sa akin. Sabi rito sa Salmo Responsorio, tapat ang pag-ibig mo, Panginoon. Ikaw ay tagapagturo. Alam niyo po, naunawaan ko to, na itong unang linggo ng Advento, ang binibigay tema po rito ay pag-asa. Hope, pag-asa. Unang linggo ng Advento. Ngayong panahon ng pandemya, maraming tao po ang nawawalan ng pag-asa. Magugulat po tayo, nakakalungkot, dahil nawawalan ng pag-asa. Minsan, gumagawa ng paraan para bawiin ang sarili nilang buhay. May kukwento po ako sa inyo. 2 years ago ay inassign ako ni Cardinal Tagle para tumulong sa National Center for Mental Health. Alam niyo po ba ano yon? Mental Hospital sa Mandaluyong. Nung unang araw ko po ron, haba ako nagmimisa, na-conscious po ako. Dahil mga mental patients nagsisimba,
Kahit saan ako pumunta, nakatingin sila. Kahit kasi bago yung mukha ko. Pumunta ako rin sa likod, nakaganon sila sa akin. So minsan, habang ako nagbimisa, to be honest, kala ko sa akin nakatingin. Pero sa gitna po ng altar, ay may kuroos, may krus po. Sa bandang huli, nakita ko, hindi pala sa akin nakatutok. Tulad ninyo, nagmimisa rito, nakatutok kayo sa Jesus Nazareno. Pero doon po, nakatutok sila sa krus. Pero later on, nung nakita ko, tumingin sila doon sa mahal na Birhen Maria, Birhen Milagrosa. So doon naunawaan ko, hindi pala sa akin nakatingin. Bawat misa, kasi sa likod ko nandun yung krus, nakatutok pala. At nung pumunta ako sa operatory, nakatingin pa rin sa krus. Tuwing pagkatapos ng misa, ang ugali ko po, pumupunta ako sa likod, kinakamusta ko. Yung gustong kumausap sa akin ay kinakausap ako. Tinatanong ko sila, mga mental patient po ito, nagkaroon ng psychological, emotional problem. Paglalabas po ron, kakamustahin ko, kamusta? Kamusta? O ganon-ganon. Pero meron po akong maraming kwento, ibibigay ko lang 2 kwento. Yung isa po, sabi sa akin, Father, maigi na ako. Mula na pumupunta kami para magsimba. Mula nung nakatagpo po ko ng pag-asa at tinuturo niya si Jesus. Nakatagpo po ko ng kaliwanagan sa buhay ko. Sa gitna ng kadiliman, nag-away-away yung pamilya namin dahil sa mamanahin, namatay yung mga magulang, talagang halos magdemandahan na. Pero sa kawalan ng pag-asa, nakahugot ako ng lakas kay Jesus. Tapos sabi niya, talagang nagbigay liwanag sa akin, sa aking isip at damdamin. Tapos yung isa naman po, kinamusta ko, lalaki po to. Kamusta na? Biglang nagsabi siya, Father, ako po ay nasisiyahan tuwing nagsisimba. Tinuro niya yung krus. Makaibang sitwasyon. Sabi niya, Father, ito po matipunong tao, no? Matalino, mayaman. Binigay na ng psychiatrist yung mga libro na dapat basahin ko. Bibliotherapy dahil mahilig ako magbasa para mawala yung depression. Hindi nawawala. Nandun ang depression. Sabi niya, ay ginawa sa akin work therapy. Pinagtrabaho ko. I did. Nag-gardening ako. Naglinis ako ng bahay dito sa mental hospital. Hindi pa rin nawawala yung alalahanin ko. May worries, anxieties, naroon pa rin. Wala pa rin akong kapayapaan. Pero minsan, pumasok ako sa simbahan at nakita ko nagpapakumpisal kayo mga pare. At nangumpisal ako. At habang ko nangumpisal, inalay ko kay Jesus ang buong sarili ko. Pati aking kasalanan, ang buhay ko, inalay ko kay Jesus. Iyak ako ng iyak. At pagkatapos ng kumpisal na yon, noon nagsimba ako, doon pumasok sa akin ang liwanag ni Jesus. Doon pumasok sa akin ang pag-asa sa aking buhay. Doon pumasok sa akin na may pag-asa, may buhay. Dahil nandyan si Jesus, siya ang naging liwanag na aking buhay. Siya ang naging pag-asa na aking buhay. Minamahal ng mga kapatid, panahon ng Adbyento, unang linggo ng Adbyento, ang binibigyan din sa atin ay pag-asa. Palakasin mo ang iyong loob. Ito nga ang sinasabi ni San Pablo sa kanyang unang sulat sa mga Tesalonica. Dahil darating ang anak ng tao. Pagdating noon, kasama kanyang hinirang, sabi rito, naway kayo'y manatiling nagpapabanal. Manatili kayong banal. Manatili kayong walang kapintasan. Ang sinasabi po ni San Pablo rito, habang tayo naghihintay sa pagdating ng Panginoon, unahin natin ang buhay kabanalan. Unahin natin ang pagtalima sa kalooban ng Diyos. Unahin natin ang pagsunod kay Jesucristo. Unahin natin na mabuhay tayo sa pananampalataya sa Diyos, sa pag-asa sa Diyos, sa pagtitiwala sa Kanyang tulong at grasya at awa, at mabuhay tayo sa pag-ibig
Sabi ni San Pablo sa unang pagbasa, paluguin ninyo, pag-alabin, nawa kayo ng Panginoon sa inyong pag-ibig sa isa't isa. Kaya nga pong ating Panginoon sa Ebanghelyo, yan din po ang panawagan sa atin. Maging handa kayo. Hindi nyo alam kailan darating muli ang anak ng tao. Ito po yung binibagkakaroon, sabi ng Panginoon, ng tanda sa araw, signs of the time, yung tinatawag nating end times. Alam nyo, nakakatakot yan. Sinasabi na sa buwan, sa bituin, sa dagat, ay malilito ang lahat. Dahil parang end of the world, nakakatakot po yung sinasabi ng Panginoon. May sakunang darating sa salibutan at hihimatayin ng tao sa takot. Alam niyo po ba, nangyayari na yan. Yung mga sakuna, natural disaster na dumarating sa atin. Pero sabi ng Panginoon, bandang huli, sa panahon, darating ang anak ng tao, makikita nilang dumarating sa alapaap, may dakilang kapangyarihan, malaking karangalan. Kaya nga ito yung sinasabi ng Panginoon, kapag nagsimula na mangyari mga bagay na ito, magalak kayo sapagkat malapit na ang pagliligtas sa inyo. Minamahal mga kapatid, hindi natin alam kailan ang muling pagbabalik ni Kristo. Itong panahon ng Adbyento, itong unang mga linggo, ang pinagnilayan natin, ang second coming of Christ. Pagdating ng December 16 to 24, Misa de Aguinaldo, Misa de Gallo, ang binibigyan diin natin ay ang paghahanda sa muling pagsilang ni Kristo sa araw ng Pasko. Ano ba hinihingi sa atin ng Panginoon? Watch and pray. Tayo'y magtanod, tayo magdasal. Let us not be comfortable. Let us be vigilant. Yung sinasabi rito, i-focus natin ang ating sarili sa Diyos at sa paghahari ng Diyos sa ating buhay. Sinasabi rito, talagang maiugat natin ang ating buhay sa Panginoon na pagtalima sa Kanya, to be vigilant, watchful, pray. Talagang magdasal tayo. Itong panahon ng Adbyento ay panahon ng paghahanda, panahon ng pagdarasal, panahon ng pagdinilay-nilay. Let us not feel again the word comfortable. Kanina bago ako lumabas dito, kausap ko yung buting rektor natin dito sa Basilica ng Jesus Padre Nazareno, si Monsignor Ding Coronel. At sinasabi ni Monsignor Ding, siya ay nababagabag din tulad natin lahat sa bagong variant, Omicron ba pangalan, na nanggaling sa South Africa, na ngayon, maraming programa ng Jesus Nazareno dapat dalhin doon sa Taiwan, iba-ibang bansa, na hindi matutuloy dahil itong may panibago na namang variant na we do not expect this. Akala natin normal na lahat dahil nawawala na yung yung percentage. Pero ngayon, may bago na naman. Delta galing sa India, alam na natin yon. Pero itong Omicron galing sa South Africa, talagang tunay na kamamatay. Kaya nga, pag pumasok na naman yan, may nanggaling doon, may nakalusot, nakarating sa ating bansa, at may napunta roon, yan na naman. Paulit-ulit talan. Kaya nga sinasabi sa atin dito, sabi nga, huwag tayo maging mapanatag, maganda tayo. Tulad ng kwento ko, kaibigan kong pare na namatay, na talagang mismo kausap ko. 3 days bago siya namatay, huwag ka mag-alala sa akin, okay ako, nakarecover ako. Wala kang kaalam-alam, siya mismo po, hindi niya alam na darating ang oras ng pagdating ng Panginoon sa kanyang buhay. Kaya nga po, siguro, itong panahon ng Adbyento, talagang gawin nating seryoso. Pray, hope in God. Ito yung topic natin, magtiwala tayo sa Diyos, and let us not be worried. Alam niyo, marami tayong worries, mga anxiety, kinatatakutan, mga alalahanin sa ating buhay, mga pangangailangan natin, napakarami po niyan. Ano hinihingi sa atin ng ating Panginoon? Ilagay natin to sa Kanya. Ialay natin muli ang ating buhay sa Kanya. At hayaan natin ang pag-asa natin ay nasa Panginoon.
Dahil ang Panginoon ang ating takapagligtas. Ang Panginoon ang sa Kanya magagaling ating lakas. Ang Panginoon ang siyang magbibigay pag-asa, biyaya at grasya sa ating lahat. Amen. Puriin ang ating Panginoong Hesus Nazareno. Magsitayo po ang lahat. Payag natin ating panampalataya. Sumasampalataya ako sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, isang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat, na katawan tao siya lala ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Maria Virgen, pinagpagkasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay nilibing, nanaog sa naroonan ng mga yumao, na may 3 araw na buhay na magmuli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat, doon magmumulat pa rito at hukom sa nangabuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng matay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Minamahal kong mga kapatid, ngayong panahon ng Adbyento, dumulog tayo sa ating Ama upang magising tayo sa ating pagwawalang bahala at maging ganap ang paghahanda natin sa pagdating ng Panginoon. Buong tiwala tayo manalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ama, dinggin mo ang aming panalangin. Gabayan nawa ng mga pinuno ng simbahan ang buong sambayanang Kristiyano ngayong Adbyento upang mas maging makabuluhan ang paghahanda sa pagdating ng Panginoon. Manalangin tayo. Ama, dinggin mo ang aming panalangin. Maging matapat at matuwid nawa ang mga pinuno ng mga bansa sa kanilang tungkuling paglingkuran, ang kanilang mga nasasakupang mamamayan. Manalangin tayo. Ama, dinggin mo ang aming panalangin. Madama nawa ng mga may sakit, mga nawawala ng pag-asa, at mga naghihikahos dulot ng pandemya, ang pagdamay at paghilom ng Panginoon. Manalangin tayo. Ama, dinggin mo ang aming panalangin. Makalakbay nawa kami ng may pagpapakumbaba ngayong bagong taon ng liturhiya upang sa aming patuloy na pagtahak dito sa bayang kahapis-hapis, matahak namin ang landasin tungo sa kabanalan at kaganapan ng paghahari ng Diyos. Manalangin tayo. Ama, dinggin mo ang aming panalangin. Maging masaya nawa sa piling mo ang mga kapatid naming namayapa at magkamit nawa sila ng kapatawaran para sa kanilang mga kasalanan. Manalangin tayo. Ama, dinggin mo ang aming panalangin. Ama naming Diyos, dinggin mo ang panalangin na iyong bayan. Puspusin mo ng kagalakan, pag-asa, pag-ibig ang aming mga puso upang madatnan kaming tunay na sumasampalataya kay Jesucristong anak mo at aming Panginoon. Amen. Magsiupo na po ang lahat. Panginoon, aming handog ang tinapay at alak, alay ng bayang umaasa sa pagdating mo. Gayon din aming hinahanda ang aming puso upang dito'y manahan ka sa pagdating mo. Panginoon, aming handog ang tinapay
at alak, alay ng bayang umaasa sa pagdating mo. Gayun din aming hinahanda ang aming puso upang dito'y manahan ka sa pagdating mo. Magsidayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang pagkain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama namin lumikha, tanggapin mo ang aming mga alay, at ikaw rin ang nagbigay. Magdulot nawa ito ng gantimpalang kaligtasan, na ngayon pa man ay amin ang pinapakinabangan sa pamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo. Itaas sa Diyos ang iyong puso at diwa. Itinaas na namin. Pasalamatan Panginoon. natin ang Panginoon ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Siya'y sinugo mo upang matupad ang iyong magandang balak para sa lahat. Hindi niya ikinahiyang mamuhay ng mahirap upang mapakisamahan niya kaming matapat. Siya'y nagiging di na iba sa amin upang maitampok niya kami sa iyong piling, sa kanyang lantarang muling pagdating. Ang pakikisama niya ay puspusan magningning at ang pangako niya ay kapanapanabik ay inaasahan naming lubos na makakamit. Kaya kaisa na mga anghel sisiawit na papuri sa iyo na walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunhi sa iyong kadakilaan. Banal ka poong may kapal, banal ang iyong pangalan, banal ang iyong kaharian, langit lupa'y nagpupugay sa iyong kadakilaan, dinarakila ng lahat ang naparito mong anak, na siyang nagmulat sa bulag, sa pilay ay nagpalakad, at nakiramay sa lahat. Magsiluhod po ang lahat. Ama namin banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gayong mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at tugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, tinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanya malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gende naman na matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot sa kanyang maalagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago't walang agantipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa kapagpapatawad ng inyong mga kasalanan. Gawin ninyo ito bilang pag-alala sa akin.
Magsitayo po ang lahat. Ipagbuni natin ang misteryo ng ating pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon pag-alala sa muling pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniali namin sa iyong tinapay na bibigay buhay at tangkali sa nagkakalob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami minarapat na umarap, tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsalo-salo sa katawan at tugon ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahan laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Santo Papa, ni Jose na aming Arsobispo, lahat ng obispo at ng tanang kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid namin na Imlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din lahat ng mga pumanaw. Kawan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kay isa na mahal na Birhen Maria na ina ng Diyos, ng kanyang kabiyak na puso na si San Jose, kay isa ng mga apostol na San Juan Bautista, lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig na kalulugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa kararangal mo sa pamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya sa Kanya, ang lahat na parangal at papuri sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen, 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 amen. Sa tagubilin na kagagaling na utos sa turo ni Jesus, na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nan sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. Patawarin mo po kami sa aming mga sala, para na pong pagpapatawad namin sa nakakasala sa amin. Huwag mo po kaming ipahintulot sa tukso, iadya mo kami sa lahat ng masama. Hiniling namin kami iadya sa lahat ng masama. Pagkalooban mo po na kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin sa Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang niiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tungayan mo ang aming pananampalataya, huwag po ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban niyo po kami ng kapayapaan, pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon naway laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan tayo ngayon, maggangad na kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, Maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Narito ang kordero ng Diyos. Narito siya nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang inanyayahan
sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Kay gulo na nga ng mundo, hirap, sakuna at lungkot. Kaya't sama-sama tayong manalangin dahil darating na ang Pasko. Panginoon, halina at umarito ka. Sagipin mo ang bayang ikaw ang pag-asa, gabay ng mga mahihirap. Panginoon, iligtas mo ang iyong bayan. Ba't kay saya dapat ng Pasko? Kung bawat pamilya ay buo, kaya't idalangin natin ang bawat tahanan bago sumapit ang Pasko. Panginoon, halina at umarito ka. Sagipin mo ang bayang ikaw ang pag-asa, gabay ng mga mahihirap. Panginoon, iligtas mo ang iyong bayan. Di ba't kay saya dapat ng Pasko? Kung bawat pamilya ay buo, kaya't idalangin natin ang bawat tahanan bago sumapit ang Pasko. Panginoon, halina at umarito ka. Sagipin mo ang bayang ikaw ang pag-asa, gabay ng mga
hirap. Panginoon, iligtas mo ang iyong bayan. Paalala, pakihanda po ang contact tracing form na inyong sinagutan at mga ballpen na inyong ginamit. Pakihulog lamang po ito sa box na nasa gilid ng pintuan na inyong lalabasan. Pagkatapos po ng misa, bibisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan po ang lahat na manatili lamang muna kayo sa inyong mga lugar o kinauupuan. Pagkatapos ng pagbibisik, mangyari lamang po na maupo muna ang lahat ng nasa loob ng simbahan at hintayin pong banggitin ang kulay ng inyong inuupuan bago po kayo lumabas ng simbahan. Tanging sa Quezon Boulevard lamang ang labasan ng lahat. Panatilihin din po natin ang physical distancing sa bawat isa. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor ng Itim na Nazareno. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama namin mapagmahal, mapakinabangan nawa namin ang aming pinagsaluhan upang sa aming paglalakbay dito sa lupang papanaw, aming mapanaligan ang iyong pagpapalang pagmagpakailanpaman. Sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Panalangin kay San Roque. Pinagpalang San Roque, pintakasin ng mga may karamdaman. Likapin mo po ang aming mga kapatid na nasa banig na karamdaman. Ang iyong pamamagitan ay sadyang makapangyarihan na noon ika'y narito pa sa daigdig. Maraming gumaling dahil sa pagantanda mo sa kanila ng mga kamahal-mahalang krus. Ngayon ika'y nilululahati na dyan sa langit. Nananalig kami ang iyong pamamagitan ay lubang magaling. Iali mo po sa Panginoon Diyos, yari ang aming mga hirang at sa tulong po ninyo ay makamit ang kagalingan ng aming kaluluwa at katawan. Pakundangan sa mga hirap at sakit ng Panginoong Jesucristo, iyo pong at sa iyo pong mga panalangin. Amen. Senyor San Roque, panalangin mo po kami upang kami maiadya sa salot ng COVID-19 at sa mga karamdaman ng kaluluwa, katawan at kaluluwa. Senyor San Roque, panalangin mo po kami upang kami maiadya sa salot ng COVID-19 at sa karamdaman ng katawan at kaluluwa. Senyor San Roque, panalangin mo po kami upang kami maiadya sa salot ng COVID-19 at sa mga karamdaman ng katawan at kaluluwa. Panalangin para sa mga kaluluwa. Mga kapatid, ating pagdasal ang ating mga minamahal na yumao at ang lahat ng mga kaluluwa sa purgatorio. Panginoon naming Diyos, Ama namin, Ikaw po ang dahilan ng aming pagsilang. Sa iyo galing ang aming hiram na buhay. Buong kababaang loob po kaming nanalangin at kami nagmamakaawang kalukdan po ninyo ang mga kaluluwa ng mga pumanaw sa mundong ito. Sila naway magkamit ng buhay sa iyong piling. Alisin mo po ang anumang mga karumihan sa kasalanan upang sila'y maging marapat sa iyong walang hanggang kalinisan. Iahon po sila mula sa purgatorio, bigyan ng puwang sa iyong kaharian sa langit. Kapayapaan kailanman ay gawad na may kapal sa mga yumaong may nagsipanaw. Sila naway silayan ng iyong ilaw na walang hanggan. Amen. Mapanatag nawa sila sa kapayapaan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Yumuko kayo habang hihingin ang pagbabasbas.
Ang makapangyarihan Diyos Ama ng buktong na anak ay siya nawang magpabanal sa inyo, pakundangan sa liwanag na kanyang pagdating, at siya rin nawang pumuspo sa inyo ng pagpapala ngayon at magpa sa walang hanggan. Amen. Patataginawa niya kayo sa pananampalataya, paligayahin sa pag-asa, pakilusin sa pag-ibig na puspos na sigla, ngayon at magpa sa walang hanggan. Amen. Kayong nagagalak sa pagdating ng katawan taong manunubos, ay puspusin nawa niya ng gantimpalang buhay na hindi matatapos kapag siya'y dumating na may kadakilaang lubos, magpa sa walang hanggan. Amen. Pagbabasbas ng Poong Hesus Nazareno, sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na Poong Hesus Nazareno, inihayag mo po sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan po ang kahilingan ng inyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtan nawa nila ang iyong katugunan, tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo mga daladala nila mga imahit dasalan sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila nung sila'y binyagan, na ikaw kanilang iibigin, paglilingkuran bilang Panginoon, magpa sa walang hanggan. Amen. Pagpalain kayo ng makapangyarihan Diyos, Ama, at ang Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglay ang kapayapaan ng Poong Hesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin. Pinipintungo ka namin. Aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka na amin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka na amin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati